Hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon unang-una ay sa buhay na patuloy pang pinagkakaloob maging sa kaligtasan at ganun din sa mga biyaya na aking natatanggap bagamat alam ko na ako ay talagang nasablay din sa Panginoon, pero ako nagpapasalamat sa Panginoon na ako ay nakakapagpatuloy. At ganun din ako po ay nagpapasalamat na ako ay iniingatan pa ng Panginoon bagamat yun nga laging nabiyahe. Kumbaga ramdam ko rin yung pagod, tapos nasakit na din ang likod. Walang araw na hindi ako nabiyahe ng malayo, gawa nga po ng school. Pero biyaya po ng Panginoon na ako ay narito ngayon, ako ay nakaka-attend pa sa biyaya po ng Panginoon. At ganoon din ako po ay papasalamat na ako ay dito dinagdag po ng Panginoon dahil madami rin po ako na-encounter na church, kumbaga hindi ganoong ka-strict na kahit, kumbaga, pag nasa trend, kumbaga wala, okay lang sa kanila. Pero okay, nagpapasalamat sa Panginoon na ang ating church ay, yun nga, nakikita ko din na lumalago, ganun din sa mga gawain. At yun po ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. At ganun din po sa atin pong pastor. Ako po ay nagpapasalamat na ang ating pastor ay nasa tama. Kumbaga, yun nga, madami din akong nakikita ng mga pastor sa iba't ibang church na ipinagpapasa member na lang yung pag-soul winning. Kumbaga, ako nagpapasalamat na ang ating pastor na kahit nga hindi nakakahayo talaga physically, ay biyaya po ng Panginoon na siya ay nagagamit kahit through online. At yun po ay pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. At ganun din po sa mga kapatiran na yun nga, nangangamusta din sa akin. Kumbaga kayo ay biyaya din sa akin kasi revival na alam ko na ako ay may kasama sa yun, sa mga kapatiran na palaging nangangamusta nga. At ganoon din sa fellowship na kumbaga doon din nabubuhayan at yun nga, revival. Pero sabi nga ni Pastor Melmark na nawa yung fellowship ay hindi maging dahilan kung bakit na-attend, kundi dahil pa rin ng Panginoon. At yun, ako po ay pinagpapasalamat ko din ang aking family na yun po ay sila ay nakaka-attend din minsan sa online. At kahit minsan ako ay inuusig din, lalo po ngayon, ako po ay, ang mama po ay sa akin ay gigil na bakit daw po birthday na birthday ko ay ako ay nandito. Pero ayun po ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ako ay nakapanindigan. Kumbaga ako ay tinatawag na din sa amin na pastora na yun nga po nung kahapon ay binyag po ng aking pamangkin, ay ako po ay ninang. Pero hindi po ako sama sa church po, dun sa Catholic. At yun, di ako po ay tinatanong kung bakit, di pinapaliwanag ko po. Sabi po sa akin ay dapat ako na lang daw ang nagbinyag sa aking pamangkin. Pero yun, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na sila ay yun nga, open din at kumbaga sanay na sa akin na ako ay laging napunta dito. At yun din, ako po ay nagpapasalamat na yung mga pamangkin ko nga po ay dito din nalaki. Kumbaga, lagi silang, ang dami nilang natututunan. Pag sila ay napunta sa bahay, lagi nilang kinakwento sa kanyang mama at papa kung ano yung mga nangyayari, mga stories sa Bible. At ganun din, pag po nagpe-pray, lagi yung si Johan, pamangkin ko po na lalaki, sila po, yun po, sanay po yung family na yun na si Johan lagi ang naglilid ng prayer. Kumbaga, tapos po, one time na nagkakain po yung mag-asawa, di parang na-awkwardan po sila, tinatanong nila, sino magpe-pray sa atin? Kumbaga, hindi sila masyadong pero salamat po sa Panginoon na yun nga, yung pamangkin ko ay nadadala nga din doon. Bagat minsan sa school, siya ay matigas ang ulo. Pero yun, biyaya po yun ng Panginoon na sila ay natatamnan dito ng salita ng Panginoon. Natatandaan yung mga teachers nila na kumbaga ay, yun nga, sila ay natuturuan ng mga hindi lang Word of God, kundi ganun din magandang asal nga. At dyan, ako ay nagpapasalamat sa aming sovereignty class, handle po ni Ate Baby Jane. Yun po ay malaking tulong din sa akin dahil sa school po, yun po ay malaking battle din sa akin. Kasi ako po ay, yung meron po akong kaklase, apat sila, Baptist din po. Yung dalawa po ay kay Pastor Ed. Tapos yung isa po ay sa Peniel,
Piniel Christ Baptist Church. Yan, doon po. Ay, biyaya po, ay yung dalawa po kasi, sila po ay hindi masyadong active na po sa church. Pero sila po ay iniinganyo ko nga din po na bumalik. Pero ayun nga, kita ko din po sa buhay yung pagbabago na sila ay nadadala na din sa mundo. Pero papasalamat sa Panginoon na sila ay nakakatulong ko din mag-share sa aking mga kaklase. Tapos yung isa, ako ay, yun, dinedebate ako ng isa. Pero yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung sa sovereignty class, yun ay malaking tulong sa akin na mas napapalalim nga yung kaalaman ko tungkol sa kung gaano nga kasoberano ng Panginoon. At ganun din sa about election. At ako nagpapasalamat sa Panginoon na yun nga inuunawaan ko. Minsan, meron po kaming book na about doon, yung mga chapters. Pag yun po ay binabasa ko mag-isa, ay ako'y naliliyo. hindi ko po maintindihan at sobrang lalim, tapos English pa. Pero yun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na may nagpapaunawa nga si Kuya Ambet, tsaka kay Ate Bibe. At yun, nagpapasalamat din ako yun nga sa school, yung battle, na sa amin ay required mag-uniform ng pambabae ang mga lalaki at mag-uniform ng panlalaki ang mga babae. Kumbaga, mahirap po yun kasi lalo't nag-iisa, kami nag-iisa ay hindi ko alam kung anong aking gagawin. Tapos ang mga namumuno pa po doon ay leader po ng, meron po kaming LGBTQ club. So, yun po ang leader. So, mahirap po masyadong masyadong, kumbaga, sabihan din. Pero nawa yan, pasama din po sa prayers na nawa ako ay makapanindigan pa din nga sa Panginoon at sila ay ma-assurean ko nga din po. At yun lang po, maraming salamat po.